kanyang pahayag, diretsang hinamo ng Vice President ang Pangulo. Dapat pag merong challenge na ganyan ay isubmit mo agad ang sarili mo. Marcos Jr. For a test, lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabing gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Giit ni Vice President Sara, kung totoo ang mga akusasyon na binanggit ng sariling kapatid ng Pangulo, dapat harapin ito ni Marcos ng diretsahan at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas o pagdadahilan. Tila ipinaparating na sa usaping ganito kabigat, wala dapat special treatment at walang dapat exempted, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagpatuloy ang panawagan matapos muling sumiklab ang mga akusasyong kaugnay sa sinasabing paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang isyong ilang beses nang nabuhay dahil sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Amy at ang mga dating opisyal na nanawagan ng credible hair follicle test para kay Marcos Jr. Para kay VP Sara Duterte, simple lang ang punto, kung malinis ipakita, kung walang tinatago magpates at higit sa lahat huwag gawing tanga ang sambayanan. 2028 election is just around the corner. Kaya, siyempre, yung pinakamatibay, pinakamalakas na kandidato sa 2028, kanila ngayon na pinagtutulungan. Yan. Alam na natin, yung mga galawan na yan, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga galawan ng mga kaliwa at mga dilawan dahil sila ang unang-unang maapektuhan pagka Duterte na naman ang nandyan sa Malacanang. Understandable yan, mga kababayan. Understood na yan ang mga Pilipino. Pero si VP Inday Sara, yan naka-polka dots pa siya. Oy! Sabi ni VP Sara Duterte, oy, mga bashers, kumusta na kayo dyan? Puta, sa ganda, sa galing, at sa kasikatan ni VP Sara talagang, oo, galit na galit sila. At ito na nga, si VP Sara ay kinasuhan na nila. Saan naman kaya itong mga kaso-kaso na ito? Alam nyo, mga kupal, lahat ng paninira, lahat ng pangatake, lahat ng panggigipit, nalagpasan na ni VP Sara Duterte yan. So, ano pa kaya ang mga pagsubok at pambabalasubas ng mga kaliwat, mga dilawan, mga pulawan, mga loyalistang tanga ang hindi kayang pagdaanan ng isang maganda, matalino at matatag na VP Sara. Okay? Pero bago yan, mga kapatid, doon sa previous vlog natin, nagkaroon tayo ng games doon. Kung saan, mayroon pong mananalo, dalawa. Actually, nanalo na sila ng 500 pesos each. Okay? Ayan. Okay? So, yon mga kababayan. At ang nanalo ay si Rose Danke at si Chubbs Das I8Z. Okay? So, yung tanong natin, kung ilan ang nakuhang boto ni VP Sara Duterte noong 2022 election, ang sagot, 32,408,417. Yan yung unang tanong. Kung ilan ang nakuha ni VP Sara Duterte, ang nakasagot ng unang-una ay si Rose Danke. At ang pangalawang katanungan natin ay kung ilan naman ang nakuhang boto ni Marcos Jr. noong 2022 presidential election. At ang sagot ay 31,629,783. Yan po So, mas malaki po ang nakuhang boto ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yan doon. Sa nanalong dalawa, i-message nyo po ang GCash number niyo sa Master Judea FB page para ma-send ko sa inyo ang inyong premyo. Okay? Master Judea FB page sa Facebook, Mag-follow na rin kayo. Pag di kayo nakapollow, walang premyo, Okay? Paki-PM po ng inyong GCash number at pangalan sa ating FB page. Master Judea FB page. O, Master Judea doon sa Master Judea. Okay, sige. Ito muna ang unang tanong para sa inyo. Para naman masaya. Pang Noche Buena. Unang tanong dito sa ating palaro, dito sa vlog na ito. Are you... Nabitin pa ako. Unang tanong. Ito na. Paunahan to comment agad. Ilan na ang satellite offices ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas? Okay, ilan na ang satellite offices ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas? O, sagot, i-comment ninyo. Good luck, ito na. Umpisahan na po natin.
Umpisa na po natin ang katarantaduhan ng mga dilawan. Kung saan, patong-patong daw po ang kaso na ikinaso nila kay BP Sara Duterte. Malaking problema to Oo, malaking problema to kasi wala silang pakialam doon sa trilyon-trilyon na nawawala. Oo. Kasi, ang pagkakaintindi ata ng mga tanga na ito, mga loyalistang tanga, mga dilawan, mga kaliwa, ang pagkakaintindi ata nila ay mas malaki yung milyon kaysa sa trilyon. Yan ang po siya. Yan ang napapala ng patanga-tanga no? Wala silang ipinafile na kaso doon sa mga nagnakaw ng bilyon-bilyon at trilyon-trilyon, pero dito sa milyon-milyon daw di umano na ninakaw ni BP Sara, may kaso sila. May sinampa silang kaso. Di ba? Patawa lang ang mga burakengking. Di ba? Bakit kaya ginagawa nila ito? Kasi nga, ang pinakamalakas na makakalaban nila, walang iba kundi si BP Sara. Yung Marcos administration, may pambato na ba? Ang usap-usapan nga, wala na daw Marcos na makakabalik sa politika, di ba? Kasi pag napabagsak nila si BP Sara, yung Marcos Jr. administration, madali na lang nilang mapapabagsak. Kasi nga, katulad ng sinabi ni PRRD, weak nga madali na lang mapapabagsak yan. Kaya lang problema dito, ang unang-una na pag-iinitan talaga nila, walang iba, kundi ang pinakamalakas, pinakamaganda, pinakamagaling, pinakasikat na si BP Sara. Panoorin natin, mga kababayan, kung sino-sino ang nagsampa ng kalokohan na ito. Ito, panoorin po natin kung sino-sino sila, relax ka lang dyan, BP Sara. Has blatantly refused. Ay po, sahin na. Ito po yung pari na adik. Ito po yung pari na adik. Ang lakas ng ang lakas ng apog mo, sir. Pader, wala na bang masinghot? Kaya alam mo minsan, mga kababayan, ako katoliko po ako. Pero minsan nakakatamad magsimba Kasi minsan mga bastos ang pare. May mga bastos na pare. Pero hindi ko nila lahat Mayroong mababait na pare, pero may mga bastos na pare. Katulad nito, itong pari na adik na ito, bastos po ito. Ito yung mga testigo ni Risa Hontiveros na mga dilawan, laban kay Pastor Kibuloy at laban sa mga Duterte. Alam nyo, meron po mga pari na mga rapist, okay? May mga rapist na pari at yan po ay napatunayan. Yung sa Pampanga, na nang rape na pare. Nawala po yun, nasibak po sa pagkapari yun, di ba? Dahil umutang yung asawa ng ginahasa niya. Meron namang mga pare na inaanakan yung kanilang mga katikista. Real talk po yan, Hindi po yan sa paninira. Kaya ako mga kababayan, tinatamad talaga ako magsimba. Kaya ako, pwede naman ako magdasal kahit nasa kubete, kahit nasa ilalim ng puno, kahit saan, pwede ako magdasal. Pero hindi ko, iba naman siguro yung pananaw niyo sa buhay kaysa sa pananaw ko Kasi ako, mas pinipili ko na lang na magdasal kaysa magsimba. Lalong-lalo na, kung yung pare ay walang hiya. Kung yung pare ay bastos, kung yung pare ay nakikialam sa politika, kaysa magalit ako, magkasala pa ako sa loob ng simbahan, hindi na lang ako magsisimba. Kasi meron dyan, mga nakikialam sa politika. Although, pwede naman tayo na makialam, magkomento. Kaya lang, yung manghihikayat ka na magalit ka sa ganito, kay ganyan. So, para nakalimutan nila yung separation of church and states. Yun po, di ba? Nasa batas po yan, separation of church and state. Pero itong ibang pare, dahil siguro nabubusalan ng pera, nakikialam na sila. Na dapat, bilang isang tao, kailangan naman natin talaga magsalita dahil tayo po ay nasa demokrasyang bansa. Kaya lang, kung yung pinaniniwalaan mo ay nakakaputang ina, katulad nito, kakasuhan mo si BP Sara Duterte dahil naniniwala ka na nagnakaw ng milyon-milyon sa kaban ng bayan na yung pera na yon galing naman sa presidente ng Pilipinas. Di ba? Dapat ang unang-una yung kinakasuhan kay kung saan ang galing yung pera. Sino ang nagbigay kay BP Sara? Yun dapat, di ba? Pero baliktad ata ang mga pag-iisip nito mga buwakan ng ina. Ayan si Cielo Magno. Ito po ay kilala natin ng mga tagapagtanggol ng mga kaliwa at ang mga dilawan tae.
So yan, tuloy. a responsibility Ah. to answer to the people. Hmm. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Maniniwala ba kayo sa paring adik? Di ba? Ako, personally, pag isang ang tao nag-addict, kahit nagbago pa yan, iba na po takbo ng pag-iisip yan. Oo. Kasi, may droga na po na nananalaytay sa ugat niyan. Oo. Yung ba pari na addict na yan, paniniwalaan pa natin yan. Oo. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Putsang ina, wala na ata makain si Father, ha? Oo. Betrayal of public trust. Eh, parang wala kayong komento doon sa trillion-trillion. Oo. Doon sa trillion-trillion na ninanakaw sa gobyerno, hindi nyo mabanggit ang Marcos at Romualdez. Oh. Hindi nyo nga mabanggit yung pangalang Saldico eh. Di ba? Saldico na mismo na nandyan sa circle nila ang nagsiwalat ng katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos Jr., tahimik kayo. Pero, dahil yung mga Duterte, pinahirapan yung mga kasamahan yung komunista, tinanggal sa limelight ng politika yung mga dilawan yung mga politiko. Kaya galit na galit kayo. Kaya ngayon, ginagawa nyo lahat ng magagawa ninyo para wala ng Duterte na maibalik sa Malacanang. Dahil ang katotohanan, kapag Duterte na naman ang nandyan, wala na naman kayong mapapakinabangan. Dahil ang mga Duterte, hindi nanunuhol yan. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. Ayan. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. And she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. If she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. Maraming salamat po. So ayan, okay? Pagka 125 million, liable ka, criminal ka. Kahit ang sinasabi ng COA na walang nakitang wrongdoing ang Office of the Vice President during those time, ipinagpipilitan nila. Di ba? Sinasabi ng COA na tama ang paggasta ng Office of the Vice President sa pera na natatanggap nila. Ngayon, pinagpipilitan nila. Na nagnakaw si VP Sara. Pero, dito sa trilyon-trilyon na ninanakaw nila Marcos Jr., Romualdez, Saldico, tahimik sila. Sa kunyari, nagrarally sila against corruption, Kunyari, nagrarally sila against corruption, pero ang gusto lang nilang pag-resignin si VP Sara. Kaya mga putang inan to talaga yun, But alam mo yung pari, matatalino dapat yan. Kasi nag-aaral, 12 years na nag-aaral yan eh. Kaya nga ikaw, pag naging pari ka halimbawa, umalis ka sa pagkapari, o pwede ka maging teacher, o pwede ka maging engineer, o pwede ka maging architect, o pwede ka maging doktor. Kasi lahat ng pinag-aaralan dito sa mundo, pinag-aaralan nila. Kaya dapat, matalino sila. Eh bakit itong pari na to, napakabobo? Paring binuhay mo ba naman? Saan ka nakakita ng pari na nag-a-addict? Siya lang yun. Di ba? Tapos papaniwalain tayo sa mga ganyang mga naratibo. Unahin, ang problema natin ngayon, brother, father na addict, ang problema natin ngayon dito, ang korupsyon sa flood control project. Ginagago nyo naman ng mga Pilipino eh. Kaya wala nang gustong magsimba dahil sa mga pari na katulad mo. Di ba? Ako nga, parang gusto ko ng maging... Kasi kung magsisimba ako at yung paring ganito lang ang pakikinggan ko na nag-homily, huwag na lang. Magdasal na lang ako sa ilalim ng puno. Kasi ang buo po ng pari na to, wala silang pakialam sa trilyon, pero doon sa 100 million, 25 million,
na nagamit naman ng maayos ayon sa COA. Yun ang pinag-iinitan nila. So basahin natin ang reaksyon ng ating mga kababayan dito sa